kontra sa korupsyon. Yan po ang mandato ng Presidential Anti-Corruption Commission or PACC. Kaya si Greco Belhica na dating namuno sa ahensya nagulat sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na buwagin ito. Nasa front ng balitang yan si Maricel Halili. Sa bisa ng Executive Order No. 1 ni Pangulong Bongbong Marcos, binuwag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Ang komisyon yan ay binuo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tiyaking mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. Katunayan, mula ng matatagang PACC, mahigit 13,000 kaso ng korupsyon ang naimbestigahan. 154 ang isinampang kaso sa hukuman, 24 na ikulong at mahigit 800 ang nasibak. Kaya naman nagulat ang dating PACC chairman na si Greco Belhica sa desisyon ni PBBM na buwagin ang komisyon. Importante rin daw sa pagbangon ng ekonomiya ang pagsisigurong walang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ho natin pwede asahan na lalakas ang ekonomiya kung kalat naman ang droga, talamak ang korupsyon, ang krimen. Ngayong wala ng PACC, sino nang gagawa ng trabaho nila? Base sa Executive Order No. 1, ibabalik sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ang trabaho. Bukod sa PACC, binuwag din ng Executive Order No. 1 ang Office of the Cabinet Secretary. At ang kasalukuyang Cabinet Secretariat ay pangangasiwaan ng Presidential Management Staff. Para naman sa mga dapat, pag hindi ko pinirmahan yung acceptance ng local government, hindi mababayaran ng kontraktor. Okay. Sa tawagin yung kontraktor, tignan mo ulit. Hindi tama itong ginawa ninyo, ayusin mo. Pagka naayos nyo yan, pipirmahan ko ito, mababayaran kayo. Yun ang sistema noon. Yun ang dapat. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. Yeah. I was shocked because this is like standard procedure. Yeah. This is like, Yeah. you don't think about this anymore. Yeah.